Musika ang sandalan niya at katuwang sa hirap ng buhay. Siya si Erwin Descartin, isang saxophonist mula sa Naig, Cavite. Natuto si Erwin na dumiskarte mag-isa at tumayo sa sariling mga paa. At ang pagtugtog ng saxophone ang naging malaking tulong sa kanya. Mula pagkabata, musika ang aking kasama. Kaya ito ang naging daan upang mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Pakinggan natin ang awitin ng buhay ni Erwin dito sa KKB, Kwentong Kabarangay. Husay mo naman! Palapakan! Ang galing! Lalo na ang misis, Mag-saxophone kasi ang romantic. Oo, Ang diba? ganda ng tunog. Bro, bati ka naman sa mga kabarangay. Good morning, bro. Good morning, Erwin. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Grabe ang husay mo. Gaano katagal mo na itong ginagawa, itong pagsisaxophone? Almost 4 years lang po pero sa larangan po ng music is nasa 20 years na po ako natutugtog. Okay. So, ito ang kwento ni Erwin. Siyempre, ikaw magkukwento, maaari bang ilahad sa kanila? Kailan ka nag-umpisa, nabanggit mo, di ba? Paano ka natuto at paano ka naengganyo sa pagtugtog ng saxophone? Nag-start po to nung sa father ko po. Yung doon po sa napangasawa niya na meron pong bayaw na nagbabanda po. So, nakita ko lang po siya sa may kalye na may mga natugtog po na ganyan. So, nainganyo po ako na sabi ko bakit hindi ko i-try. Tapos, pinush din ako ng tatay ko na magbanda. Pero ang balita ko, syempre, dahil nga simple lamang ang pamumuhay noon, hindi ka makabili agad ng saxophone. Opo. Anong saxophone nga po ba ito? Tenor o alto? Alto saxophone. Alto sax. Po. Hindi kayo makabili. Anong ginawa mo no para matuto? Bali, may nasamahan po ako na alternative band. So, yun nga po, tinulungan nila ako para magkaroon ako ng sariling saxophone. So, inabunuan muna po nila yung pambili hanggang sa inulugulugan ko po yung saxophone. Oh. Pero anong pinangginagawa mo pang-practice? Balita ko, nanghihiram ka ron ng... Opo, actually nanghiram lang po talaga ako nung una. So, nahiram ko siya dun sa dating banda na sinasamahan ko. Dito din po sa Naik. So, yun, pinaperam po nila ako ng instrumento. So, yun yung ginagamit ko sa mga event ko, practice. So, hanggang sa na-master ko siya, na ano ko na siya, na nakasanayan ko na sa pagtugtog ng saxophone. At ang saxophone or ang musika ang bumuhay sa kanya.
sa sarili mo? Binuhay mo raw ang sarili mo sa pagsasaxophone or sa musika? Opo, yes po. Totoo po yun. So, wala po talaga akong hanap buhay noon. So, nag-start po ako ng mga extra-extra sa pagbabasura noong time ng pandemic. So, nag-chill din po ako, nagpapalengke po ako, nagtitinda po ako ng yelo sa palengke, nagagayat po ng gulay. Yun. So, hanggang sa nandito na po ako ngayon na sakso po na po talaga yung bumubuhay sa akin. Fred, kasi sa lahat ng mga instrumento, feeling ko ito yung isa sa pinakamahirap. Kasi gagamitan mo ng buga ng hinga, kukontrolin mo yung mga buton. Ano yung mga bagay na kailangan mong aralin ng husto para maging maayos at magiling kang gumagamit ng saxophone? Ayun, nung nag-aral ako ito, nag-start lang ako sa mga, yung pag inihipan ko siya, yung long tone lang. Sustain pa hanggang sa ma-practice, lumapat sa akin yung saxophone, lumapat sa nguso ko. So yun na po, doon na po nagtutuloy-tuloy yung para matuto ka. Meron ka bang parang practice, halimbawa ng paghinga, kagaya na ibang mga singer, di ba sinasabi nila may mga vocal, practicing eh. Kayo, bilang saxophonist, anong ginagawa mo? Aral lang po ng long tone sa soft tone lang po, soft tone lang ng soft tone hanggang Ibig sabihin nun? yung mahinang hangin na mahinang tunog hanggang sa makontrol mo yung hangin na pumapasok sa. Pwede mo bang ibigay sa amin yun, yung konting tunog na yun? Anong ibig sabihin mo ng pag-control sa hangin? Pwede ko po ba i-sample? Yes, correct. Pwede natin. Pasample natin. Ano tawag dito? Ito po yung malakas, yung pinaka-normal na pagka mag-aaral ka ng saxophone, ganito pa yung mga tunog. Okay, sige. Wow! Ganda. Tapos ano pa yung mga pinipindot mo rito mga buton? Ito po yung mga key, kung tawagin. Diyan po yung mga nota na lumalabas. Pwede ba nating isa-isahin itong mga nota na ito? Anong ibig sabihin ng mga nota dito sa mga buton na to? Halimbawa, ito po. Do kung tawagin. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Opo. Yes po. Bali dalawang part po siya, taas at saka baba. Yung koordinasyon, paano? Inaral mo rin? Opo, actually yung coordination naman po, natututunan po yan sa sa metodo po. Yung tinuturo po ng simula basic pa lang po, yung kauna-unahan pa lang. So yun. Ano yung mga basic na parang inaral mo sa umpisa bago ka at nagtuloy-tuloy na parang magkaroon ka na ng buong kanta na nagagawa mo? Pwede ba naming marinig yung mga basic? Kanina meron ka na ipinarinig sa amin. Ano itong susunod? Ito po yung mga scale lang po. Yan. Yan, yung scaling na tinatawag. Ayun, friend. Meron ka bang pagtatanong? Oo, may tanong. Go! Ano pangalan mo po? Cindy. Okay, Ate Cindy, anong tanong mo kay Erwin? Erwin, kumusta naman ang pagiging saxophonist mo bilang isang trabaho? Medyo okay naman. Kahit papaano, nakakasurvive kami ng pamilya ko sa pamamagitan ng pagtugtog ko. Ano yung bali parang mga event ang ginagawa mo? Pag meron mga ikinakasal, ganyan, ikaw yung may pa-birthday, ikaw yung pinapupunta. Ano yan? Per oras? Per kanta? Paano per tugtugan? Ano po siya, per package po. Sa wedding naman po, per package. Sa ceremony and reception, kung full package po, mga ganun. Ganun po. Ganda rin pala. Kailangan lang meron ka lang ka-partner talaga na para magkaroon ng booking. Yan, okay. My friend, meron pa tanong. Ayan, ano pangalan mo po? Angie. Angie, Ma'am Angie, anong tanong mo kay Kuya Erwin? Erwin, saan kadalasan tumutugtog? Sa mga restaurant ba? Opo, sa ngayon, ang pinaka-regular na trabaho ko ay tumutugtog ako sa mga regular cost restaurant ko po. Kagaya dito sa may Torres Farm, sa Manila, part ng Manila, sa Makati. So, ibig sabihin, meron ka ng mga regular gigs dahil dito. Ay, maganda. Maganda yung may regular. My friend, may katanungan pa, Erwin. Marami na gusto magtanong. Interesado. Oo, syempre, proud sila sa kabarangay nila. Anong pangalan mo po, ma'am? Criselda po. Ma'am Criselda, anong tanong mo kay Erwin? Kuya Erwin, kamusta naman po ang kita? Oo. Ayan, sa ngayon, medyo okay naman. Saktuhan lang para sa pamilya ko. So, kumikita ako ng 9,000 per week. Wow! Not bad! 9,000 per week. Totoo naman. Question. At syempre, sa mga gustong i-book
si Kuya Erwin. Oo. Hindi kayo mapapahiya. Napakahusay at napakagaling. Okay, dahil meron kang anak, tinuturuan mo na ba siya ngayon na mag-saxophone? Or may bala ka ba na maging ma-incline sa music ang iyong anak? Hindi ko naman siya pipilitin kung ano yung gusto niya maging ano, kung paglaki niya, kung anong gusto niyang profesyon. Pero hindi rin ako titigil na hindi niya magugustuhan yung music sa ngayon ginagamit ko para lumaki siya na maayos, matuto sa buhay. And so hindi ko naman ipagdadamot sa kanya yon, lalo na anak ko siya. Gusto ko siya, kahit papaano siya pa rin yung magmana ng kung anong industriya yung pinasok ko. Fred! Tama. Ano pa nga pinagpapasalamat mo at dahil natuto ka ritong gumamit, di ba? Itong gamitin itong saxophone. Pinagpapasalamat ko yung tingin ko yung mga pinagdaanan ko sa buhay hanggang sa makarating ako dito. Yun lang. Yung mga paghihirap kasali, no? Yung mga rejection. Yung rejection, yun yung naging inspirasyon ko para panggigilan yung industriya na pinapasok ko. Masasabi mo bang malaking gamot ang musika sa paghihirap sa mga pinagdaraanan mo? Mas nakakatulong ba yan? Nakaka-relieve ba yan ng kalooban? Opo, Oo, no? yes po. Pagka minsan, pagka medyo stress na ako, marami na ako iniisip, namumroblema ako. Namumroblema ako sa buhay, namumroblema kami ng pamilya ko. So ginagamit ko yung music para kahit paano makapagpagaan ng kalooban ko. I think so. Nasusooth yung Oo. kanyang damdamin eh. Oo. Ang music, talaga, sa lahat naman, tested na yan. Maski sa science, diba, na ang laki ng tulong. Music Sa- therapy. Correct. Oo, no? Nakaka-relax, Sa isipan, nakakapagpatulog, sa puso. Correct. nakakapagpalimot ng problema. So highly marerekomenda mo ba ang musika sa buhay ng tao? Opo, kung halimbawa nalulungkot kayo, pwede kayong makinig-kinig ng mga jazz o kaya mga na saxophone. Makakapagpa-relax yun para mabawasan nyo yung pag-iisip nyo sa problema nyo. Kasi ang problema, wag nyo hayaan na isipin nyo yung problema. Dapat kayo ang isipin ng problema. Tama. Bago yan, gusto ko yun. Tama. Yan ang bago. Hayaan yung problema ang problema sa inyo. Oo. Yan ang bagong yan ang kapalit ng ang problema, wag niyong tambayan. Oo, Diba? Daanan niyo lang, wag daanan nyo tambayan. lamang. Yan. Maraming salamat. salamat, Erwin. May regalo po. Palapakan kay Kuya Erwin. Kayo po- 1025 sa inyo. At syempre, meron din pong regalo ang Mar and Fen Herbal Food Supplement Trading para po sa inyo. Thank you. Ayan. At ito kanya misis. Yung kanya, misis. Ayan. Diba? Sabi niya, ako natatanggap ng mga ano. Ayan. Anong mensahe mo sa iyong asawa na dahil sa musika, talagang itinataguyod po ang inyong pamilya? Maraming salamat po sa asawa ko kasi po siya po yung bumubuhay sa amin. Thank you. Thank you lang? Thank you lang, te. Love you. Love you. Sabi niya, love Ayan. you. Hi! Sa mga Profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.